Hello, kamusta kayo? Magandang araw po sa inyong lahat uli. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong napaka-cute na balita. China says Philippine personnel pointed guns at Chinese Coast Guard. Ito ho ay balita ng The Star. Okay? Tingnan natin yung laman ng balita. Pero ang sarap sa pandinig, ano? Ah, hindi lang pala kayo marunong mambuli, ah. 'Di ba? Iyakin din pala kayo. Pero tingnan natin. Sabi rito, uh, Chinese state media said on Sunday, so Chinese state media, so hindi po ito independent, okay? Pro-government side talaga to. Okay? Or controlled media ng China. So sabi rito, uh, on Sunday that the personnel on Philippine ship pointed guns at China's Coast Guard in disputed waters of South China Sea last month. My goodness, last month pa pala to. Ngayon lang kayo nagdadaldal. Anak ng puta, akala ko ba high-tech ang China? 'Di ba bakit parang yung balita sobrang tagal. Talo pa yung Apollo 11 na nasa buwan tapos maya-maya nandito na yung balita. Oh, sabi rito, at least two personnel, dalawa raw po na taga Philippine vessel. Diyan nangyari ito malapit po sa Ayungin Shoal. So sabi nandun daw itong dalawang Pilipino na nasa deck na merong daladalang baril at nakatutok po sa direksyon ng China Coast Guard. Oh, naknang baka naman. Okay, ito pa. An accompanying a 29-second video appeared to show a masked man momentarily holding up a blurred black object that resembled a rifle. So, okay, to recreate this, so meron daw pong naka-pwesto na dalawa sa deck ng barko ng Philippine Coast Guard. No? Dalawa. At merong hawak na baril. Sabihin natin, maaring nakatayo o nakadapa o nakaupo. And then yung dulo raw po ng baril ay nakatutok sa pwesto ng Chinese Coast Guard vessel. No, tapos yung object daw na nakita ron sa kanilang CCTV ay blurred. Ba't hindi gumagamit ng high tech ito ng high definition? Abay parang high naman masyado ang China Coast Guard dito. Masyado nilang dinowngrade ang sarili nila, 'di ba? Abay akalain mo sabihin ba naman ganyan, oh. Ayan, oh. Oh, 'di ba? 29 second to. 29 an accompanying 29-second video, 'di ba? Appeared to show a masked man. Lang yung buhay ito naman. Bakit kailangang masked man pa? Ito pa, China claims almost the entire South China Sea. I can do it for more than 3 trillion dollars or US dollars of annual shipborne commerce, including parts claimed by the Philippines, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Brunei. The Permanent Court of Arbitration, yung PCA, noong 2016. Sabi, ang claim daw po ng China ay walang basehan. Okay? Then sabi pa rito, the incident occurred during a Philippine mission to supply troops. Oo, yung last month daw po na resupply mission natin. Okay. Then the troops are stationed on a rusting warship that Manila grounded in 1999 to reinforce its sovereignty claims. The Philippine Navy, Coast Guard, and National Security Council, as well as countries' embassy in Beijing, did not immediately respond to requests for comment. Saan ba naman makakapag-comment doon? Puta na isang buwan na nakalipas. Ngayon lang lang nila ito nire-react, di ba? Okay, the Philippine President Ferdinand Marcos Jr. in his speech on Friday attended by China's Defense Minister, ito yung binara ni BBM ng ating presidente, by
Chinese Defense Minister, made a thinly veiled reference to Beijing, denouncing what he called illegal, coercive, and aggressive actions in the South China Sea, which were undermining Southeast Asian countries' a vision for peace, stability, and prosperity in the sea. All right. Confrontations between the Philippines and China in the South China Sea have grown more tense and frequent during the past year, including China's Coast Guard using water cannons and accusations by Manila that it had rammed Philippine vessels. Totoo naman eh. Diba? Pero nakakatuwa yung balita na to, no? Sana nga ho totoo. Pero pag-usapan natin saglit. What if totoo nga na tinutukan sila ng baril? Tapos ngayon lang sila nagre-react. Ano ba to? Mga akla? Hindi ko sinasabi na fake news ang nagbalita nito, yung The Star. Ang sinasabi ko po rito, kaya nga nung mapansin ko na ito ho ay ayon sa state media, alam niyo naman, mahilig pong gumawa ang China ng mga kwentong barbero. Diba? Na kung saan, syempre, inapi sila, kawawa sila, tapos wala naman silang ginagawa, diba? Nagbabantay lang naman sila ron, dahil meron silang long tawag dito, undisputed claim doon sa Renai Jiao. Lagi naman ganyan ang sinasabi nila. Diyos ko po, eto na nga, disputed na nga, nakapagsadsad na nga tayo ng barko doon, nakakapag-resupply tayo. Ngayon lang sila lumakas, kaya nagiging medyo nakakapagdas-das sila sa atin. Diba? Pero nung araw, panahon ni Apulakay, hindi ho, hanggang panahon niya ni Erap, hindi, ito pa kay Gloria Arroyo, yan yung mga panahon unti-unti na tayo nagde-deteriorate, ay tayo pa ho nanguhuli. Nanguhuli tayo dyan kung ano yung claim ng China na teritoryo nila yung 9-dash line, including the West Philippine Sea. Noong mga panahon pong yan, tayo po ay nag-exercise po tayo dyan ng sovereignty. Ibig sabihin, nagugobyerno tayo roon. Ibig sabihin na nagugobyerno o ng exercise of sovereignty ay pinapatupad natin yung ating mga batas. Bagamat yan po ay exclusive economic zone, limited jurisdiction lang po. Ibig sabihin, hindi po natin maaaring ipatupad ang mga batas natin dito sa lupa. Hanggang dun lang tayo sa 12 nautical miles mula po sa ating mga dalampasigan or sa baselines natin. Di ba? So, ganun yun. Pero, dahil nga ho sa UNCLOS, nabaliwala na, kumbaga, yung claim ni Apulakay na itong sinakop niya po yung Kalayaan Island groups. Tapos nag-declare pa siya ng mula sa baseline ng mga to at ng buong Pilipinas ang 200 nautical miles exclusive economic zone. Under UNCLOS, nawala na ho yung 200 nautical miles exclusive economic zone diyan sa disputed waters. Kasi nga sabi ng PCA, yung Philippine Permanent Court of Arbitration ng 2016, sabi rin sa ruling nila ay walang isla sa mga lugar na yan kung hindi puro mga bato lamang. And therefore, kapag ka bato, walang 200 nautical miles iised. 12 nautical miles lang. At saka, etong para masabi na iyo, dapat po magkaroon, bantayan mong maigi yan. Kailangan pangalagaan mo. Kasi, alam mo na, hindi mo mapapatupad yung mga batas nyo dyan na bawal-bawal ganito. So, kailangan very effective ang pantataboy na ginagawa. Kaya lang sa ngayon, sa panahon natin, anak ng putya, tayo na po ngayon ang itinataboy ng China. Kung ang pagbabasihan lamang po natin, historical, lamang na lamang po tayo. Ang gamit natin, ito pong Velarde Murillo map na pag-aari po dito ni Supreme Court former Associate Justice Carpio. Tapos, kung legal naman po ang pagbabasihan natin, napakatibay rin ho. Dahil po meron tayong basihan dyan, ang UNCLOS na kung saan ito po ay sabihin natin ito yung global standard. Paano ma-determine kung saan hanggang saan ang mga hangganan ng teritoryo sa katubigan ng mga bansang katulad natin na may mga access sa dagat, di ba? At saka
kung meron tayong mga kanugnog, mga katabing mga lugar na may access din sa dagat. So paano natin ito isi-settle? So alin po doon, either way, lamang ho tayo sa China. Kasi yung ancient basis nila, wala ho silang maipakitang dokumentong legit. Legit po ha, yung malinis, hindi yung dinaya, hindi yung dinoktor lamang nila recently. Binhusan ng kape, nilagyan ng puncture holes, para ho masabi ni Senator Bato de la Rosa na ito po ay authentic. Pero hindi niya masabi na ito ay valid. Okay, so ganun po. Alright, well, ako naman ay umaasa na darating ang panahon na babalik po ang ating angas dyan. At kung ito po ay totoo, nako, isa lang ho maliwanag dito, talagang tunay ng mga Pilipino, mga Uragon, mga maisog, di ba? Hindi yung maisog na ngaw lang, kundi ho yung maisog na talagang matapang, di ba? Yung kayang maghamon, kayang panindigan. Di ba? Yun, ganun, nastig talaga ang mga Pinoy. China nag-report 1 month na nakalipas. Diyos ko po, kung sa away barangay ito, wala na paso na to para magpa-blatter. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Ako po, si JDB. Okay? Thank you.